encephalitis, polio-like paralysis at maging kamatayan. Ang pagkahawa sa HFMD ay magreresulta sa immunity o proteksyon laban sa particular na uri ng virus na nagdulot ng infeksyon. Gayunpaman, ang susunod na infeksyon ng iba pang klase ng enteroviruses ay maaaring magresulta sa panibagong uri ng HFMD. Pwede pong maulit. Walang partikular na gamot o bakuna laban sa HFMD. Ang mga pasyente ay dapat lamang uminom ng maraming tubig at magpahinga ng sapat. Sila ay maaaring uminom ng gamot upang mabawasan ng lagnat at sakit sa mga singaw. Ang mga batang mag-aaral na may sakit ay dapat manatili sa loob ng bahay 1 hanggang 2 linggo at iwasan muna ang pumasok sa paaralan o sa mga pagtitipon hanggang ang lahat ng pamamaltos ay matuyo na upang maiwasan ng pagkalat ng sakit. Ang mga magulang naman ay dapat subaybayan ang kondisyon ng kanilang mga anak at agad na humingi ng tulong o payo sa mga doktor kung hindi pa humuhupa ang mataas na lagnat o pagbaba ng pagkaalisto o paghina ng kanyang kabuuang kondisyon. Ito ay ang HFMD. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1143 DZMR Your Missions Radio. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, Your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. At tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor J. Banzuelo. Nawa po ay nasa maayos kayong katayuan ngayon. Weekly na lang po ang ating mga pagbibigay ng, sabi nga natin, pagpapalakas loob at pag-iingat, paalala ng pag-iingat. At sana po kayo ay mainam ngayon at maiiwas po ang sarili sa anumang mga sakuna. At tayo rin po ay nagnanais at nananalangin para sa recovering naman ng mga naapektuhang lubha ng mga trahedya, hindi lang nitong kahapon, kundi ito pang nakaraang mga araw. So, we're praying para po sa kaayusan ng ating Pilipinas. Well, parang tayong nililigalig. Yan ho yung parang terminology na ginagamit ho ng madami. Bakit nga ba hindi lamang sa concerns pagdating ho sa ating kalagayang politico-social dito sa Pilipinas, kundi pati yung mga natural na mga occurrences ay parang may bagyo, may mga pagbahang usapin na nakaraan at ngayon naman po ay mga paglindol. At ito po marahil ay mga wake-up call na rin para sa atin. Pwede siguro nating sabihin ganon para tayo rin po ay gumawa ng mga kapamaraanan sa ikaayos na ng ating kondisyon at maging pleasing sa Panginoong Diyos yung takbo ng ating mga buhay. Well, tamang-tama naman po. Hindi ko sa ginugusto natin yung mga trahedya, kundi tamang-tama rin sa ating usapin para po sa buwan ng October. Ang atin nga hong naisin ay makatulong ho tayo kung ano ang mga pwedeng gawin ng individual at siguro ng lipunan na rin para ho magkaroon naman ng pagkakaiba. Hindi ho dapat mag-settle sa isang sitwasyong pangit at masama. Kinakailangan makita natin yung magandang kalooban ng Panginoong Diyos, yung kabilang side, yung makadiyos at mabuti, at yung maayos. Yun ay deserve natin dahil may mabuti at ganap at mainam na kalooban ng Panginoon para sa atin. And we should not settle for something na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos along with its corresponding consequences. Ano po? Ang atin hong unang lesson, pinag-usapan natin last weekend ay yung salitang breakthrough. Napakahalaga na tayo po ay makatagos o makalusot sa mga balakid ng ating buhay. Which means na sa kasalukuyan, pwedeng ang kalagayan ng tao ay hindi humainam. Kinakailangan yung obstacle na yun ay kanya pong, sabi nga, ma-overcome na. At siya naman ay makarating dun sa kabila. Minsan may hesitation. Bakit pa?
Pero kung hindi mo kasi nakikita pa yung pwedeng maging magandang resulta doon sa kabilang side, minsan ganun nga ho ang lumalabas. No? Nagkakaroon tayo ng doubt, minsan fear, no? Tatakot tayo. Baka naman mahirapan lang ako, kaya hindi mangyayari sa akin yan. Wala nang pag-asa to. Yan. Pagka ganun na ho, nagiging cynical na yung tao. Pag sinabi nating cynical, yung tao po ay wala nang paniniwala na may maganda pang mangyayari. Sobrang negativity na. At minsan naman kasi bunsod ng mga karanasan, yung mga pangyayari sunod-sunod o tuloy-tuloy. At somehow, sa tinagal-tagal na mga pagkakataon at panahon na ninanais ang tinatawag nating pagbabago, yung change, parang hindi pa nagaganap. So frustration sometimes nagdudulot din na maging pessimistic tayo. At yun nga, minsan to the extreme and we become cynical. At ang maganda naman sana ay makita natin na may pag-asa. Yes, we need to practice patience. It requires time para po yung process ng development and change. Pero kinakailangan meron ngang gagawin. Ano po? So, last week, ang diniscuss nating breakthrough includes 3 elements. Yung una ay clarity. Yung clarity, dahil baka yung dahilan bakit hindi ho nagkakaroon ng action at hindi ho nakaka-overcome is because doon sa pinanggagalingang paniniwala. Yung bang iniisip, wala ng pag-asa, wala namang mangyayari, para lang yan sa iba, hindi yan para sa akin. And because of those things, wala na akong gagawin. Hindi na mag-aambisyon, mag-aspire at hindi nagagalaw. It's going to be detrimental to one's existence. Kung ikaw man ay nagtutuloy, you're just basically living and settling for the bare minimum. Samantalang optimum ang kalooban ng Panginoon. At maganda rin makita mo yung ginhawa ng kabilang side. Sabi nga ho ng isa kong kausap, siya po ay OFW. Sabi niya, for the most part ng buhay ko, ako ay nasa Pilipinas. I'm thinking okay na. At totoo naman, masaya naman sa Pilipinas. Maraming mga bagay na ipagpapasalamat. Pero nakalipat ako dito sa Europe. Sabi niya, nakita ko yung kaibahan. Nagnanais ako ng bansa natin makarating din sa ganitong level. Tiwasay, payapa, maayos, malinis. Marami mo siyang mga bagay na nakita. Sabi niya, noon, hindi ko iniisip na kailangan pa eh. Kasi parang okay na. Nung nakita ko ito, now I have a point of comparison. We should be in this situation kasi pwede naman. Dito tayo sa mas mainam-inam. Kaysa nandoon tayo sa walang kung tawagin natin kainaman or kaayusan. So that's a very important point. So yun po ay kinakailangan nating kaya nga pag nakakapamasyal po tayo sa ibang mga bansa na mas mataas ang kalagayan kumpara sa ating bansa, napapaisip tayo. Diba? Sana may ganun din. Ito yung tanong, no? Minsan, ang hirap sagutin. Ang sinasabi, bakit pagka nasa ibang bansa ang mga Pilipino masunurin? Bakit pag sa ibang bansa ang mga Pilipino ginagawa yung dapat? Well, number 1, yung batas pinatutupad. Maayos ang sistema at maayos ang infrastruktura. Halimbawa, dapat tumawid sa tamang lugar. May lalakaran kasi at may tatawirang maayos. Pagka hindi ho maayos, nagkakanya-kanya. Hindi ho sa dinajustify natin ang maling ugali, maling gawi. Pero may mga times you have to look at the reality of the situation. Baka kaya ho maayos sa ibang lugar. Kasi maayos din ho yung kanyang kinalalagyan. At pag bumabalik sa bansa niya, magulo lahat, edi nakikigulo na rin. No? Parang yun yung nagiging culture. So I do hope na we see it that way. Kailangan din natin na hindi lang magkaroon ng tamang values, maging malinaw sa atin yung ambitions natin. We have to really see change. We have to see development sa kalagayan din ng ating lipunan sa ating bansa. So we pray for it, but we have to also take action na tayo makakontribute for its betterment. So, clarity. Hindi lang magsasettle ka na, wala nang mangyayari. Hindi, may mangyayari pa. You have to become hopeful. And after clarity, you have to have a sense of direction. Anong gagawin? Yan, yung plan. At after planning, ikaw rin ay nagsaset ng mga, sabi nga natin ano yung magandang magiging, sabi nga natin, experience ng mga Pilipino, for example, o ng ating mga buhay personally. Di ba? Direksyon yun Walang masamang mag-ambisyon. Pero kagaya ng binanggit natin last weekend, yung ambisyon kasi, it basically elicits from you yung tinatawag nating positive emotions. At pagka ikaw ay mag-a-action na, minsan, yun yung merong struggle. So, yung iba, they would just like to settle dun sa tinatawag po nating dreaming.
or yun nga, yung fantasy. Ibig sabihin, wishful thinking na lang. Pero kailangan i-engage mo yung reality. So, kailangan mo na meron kang direction, and then, yung momentum, you have to act. Kasi kahit gaano kaganda lahat ng yan, pag hindi ka kumilos, pag hindi ka umaksyon, wala mangyayari. So, yung ideas can only turn into reality if you do something. So, yun po ay pinag-usapan natin last time sa breakthrough. Now, ang pag-uusapan naman natin ay life shift. Kanina ay nabanggit ko may mga trahedya sa ating bansa. Ibig sabihin natural catastrophe. At nalulungkot tayo dahil ito sunod-sunod na nga. Ang sabi ko nga, medyo nataon naman na yung ating pag-uusapan has something to do with shifting. Well, ito muna siguro dahil earthquake naman yun, i-connect na lang natin. Meron akong nabasa noon na yung ilan daw sa ating mga di ba yung mapa natin ngayon, maraming mga isla, mga islets ng Pilipinas were composed of 7,100 plus islands. High tide, low tide, yun yung biruan, Pero may mga bansa na buo daw yung kanilang ibig sabihin walang mga maliliit na mga clusters o walang islets or islands. Ang paliwanag ko nung isa kong nabasa noon na yung ilan daw na mga bansa na meron ngayong mga parang divided na mga clusters, baka daw dati buo yan because of the earthquakes. Baka daw humihiwalay ang ilang bahagi o kaya nagkakaroon ng shifting yung lupa, and with that nababago yung itsura o yung topography ng isang particular na lokasyon. Now, siguro gagamitin natin yung springboard kasi ito naman talaga ang goal natin. Na ang buhay nyo at ang buhay ko, pagka nagkaroon ng shifting, yung life shifting, then we can see a betterment. Pag hindi nagkaroon ng tinatawag nating galawan, hindi magkakaroon ng tinatawag nating change. Maganda itong isang nabasa kong quotation. Sabi dito, life is from the inside out. When you shift on the inside, life shifts on the outside. So, di ba sa Panginoon, ganun ang kanyang intention sa atin. Internal change muna. Pagbabago ng isip, pagbabago ng kalooban, pagbabago ng atin ng spirito, para pagdating doon sa yung change ay realistic, authentic na change. Kasi nga ang nangyari talagang yung inner motivations ay naiaayos. Kung naalala niyo yung study natin about motives, ganun po yun Kinakailangan makita muna yung pagbabagong pangkaisipan, pangkalooban, and then susunod na yung pag-uugali, susunod na yung kanyang asal, at marami pang iba externally. So life is from the inside out. When you shift on the inside, life shifts on the outside. Ang lindol na atin napapakinggan ngayon, of course, measured in terms of magnitude. Minsan ang ginagamit ay yung intensity. Pero pag pinapakinggan nyo yung reports, ang sinasabi, yung may depth, may lalim kung saan nanggaling yung pag-uga. At minsan kilometro, pailalim. Yun ang pinanggagalingan. Kaya nga minsan pinag-uusapan kung malalim o mababaw ba yung source ng earthquake. Now, ito yung sa ating buhay, di ba? Usually pang loob. So kinakailangan yung loob ay magkaroon ng galawan, ng movement, ng change. And then outside, externally, may manifestation. Ito yung magandang sabi ni Jim Rohn sa kanyang quotation. Life does not get better by chance. It gets better by change. So hindi alatsamba lang. Yun pagbabago ng buhay. Hindi pwedeng ganun lang. Yung bala na. Hindi ganun Kinakailangan, it has to be with change. Yung pagbabago. So may gagawin kang action. And most of the time, it's a continuous series of actions na magdadala sa atin doon. So, that's very important. Si Apostle Paul, meron akong magandang nakita from Romans 8, verse 7. Sabi niya, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Ang kausap niya, mga believers na. And obviously, yung mga believers, iba na yung takbo ng isip, iba na yung takbo ng buhay. So, ang malaking tanong, saan ba sila nanggaling? Well, kagaya na binabanggit ni Paul, lahat man tayo, when we were still living in sin, ganun pa rin ang kalagayan natin. Enslaved tayo ng kasalanan. We are governed by the flesh. Ibig sabihin, puro pleasures,
pangsariling gusto. Puro ganun lang ang tinututukan natin eh. So pagka nagbigay ang Panginoon ng kanyang panukala, yung banal, mabuti at maayos na panukala, ayaw ng tao, kinokontra. Ba't kailangan pa yan? Mahirap pa yan. Yan, daming mga salitaan in relation to that. Pero yun nga yung pinaka-point dito. Kaya nire-resist, iba ho yung kanyang station o iba yung kanyang foundation ng buhay. Kailangan mauga yun. At kagaya ng mga believers na kausap na ni Paul, na iba na sila because yung kanilang change ay nangyari na, that this time they're no longer governed by the flesh, they are now governed by God and His law. No? So yun naman ang kagandahan na pinapakita dito. So talagang needed, yun hong tinatawag nating life shifting. So ito ay kailangan magsimula rin sa ating isip, no? Shifting of mindset. Kasi yun po ay importanteng aspeto ng ating pagkatao. Now, ang maganda kong nakitang term na Greek, no? Ito may mga tao na madalas ginagamit ito. The word is kairos. No? Ano ba ang kairos? Ang sabi, it is a perfect, delicate, crucial moment. A time when conditions are right for the accomplishment of a crucial action or decision. So siguro, ito yung tinatawag nating pagkakataon. Nagbibigay ang Panginoon ng pagkakataon para tayo ay makagawa na ng isang desisyon at aksyon na magpapabago ng ating buhay. Pero remember, ang mga pagkakataon na ito, it may be small, pero pag tinugunan mo, it will have a great impact sa buhay mo. Maybe a big one. At kailangan mo rin tugunan in such a measure. No? Ibig sabihin, malakihan din yung pagganap at paggalaw na kinakailangan mong gawin. So, kailangan yung kairos moment. Hindi mo natin mapabayaan. Kasi, lahat naman nagde-desire na merong upgrading ang kondisyon ng buhay. Lahat gusto maging mainam ang kanyang katayuan. Pero, you have to grab hold of that chance, that opportunity, that opening na binibigay ng Panginoon. Because if you let it pass, walang mangyayari. Pag nag-neglect ka, pag hindi mo ito ginampanan, hindi mo makikita yung realization at yung fruit. Bakit? Walang actions eh. So, very important. No? Now, tingnan ninyo kung bakit mahalagang i-grab hold mo yung iyong right moment na ipinagkakaloob ng Panginoon. Ito nga yung mindset shifting. Halimbawa, bakit fixed lang ang ibang tao sa kanilang situation? Ganito kasi mga tuwiran, I don't like to be challenged. So ayaw niyang nahahamon siya. Ayaw niyang nahihirapan siya. Ay hindi siya alis sa sitwasyon niya. Gusto mo ng growth? Ito dapat ang iyong isipin. I want to challenge myself. Ibig sabihin, kailangan tanggapin mo rin na may mga hamon kang haharapin. May mga bagay kang tutugunan. At kailangan magamit mo yung iyong mga invested na mga talent, skills, and abilities, yung mga capabilities na ginagawad ng Diyos sa'yo. It's very important no, na tayo po, na nagnanais din tayong mahamon yung ating kapabilidad at kakayahan. Ako nga ho, from time to time umiika. Medyo humihina yung aking right leg. Hindi naman sa, mayroon ako akong basketball injury before. Pero yun ang laging sinasabi sa akin ng aking rehab doctor eh. Sabi niya sa akin, alam mo, pag hindi mo yan ikinilos ng tama, inalagaan mo yung problema, yun ang aanihin mo. Hindi yan gagana ng maayos. Ang alagaan mo yung strength at capability ng iyong binti, ng iyong leg, para makita mo na ito ay magiging functional at magiging patuloy na useful for you. True, no? Ang tanong, ano aalagaan mo, yung sakit o yung kailangan gawin para ito ay magkaroon ng improvement or healing. So, ganun din sa atin. You want growth? Mayroong change. Yung second, when I'm frustrated, I give up. Pagka ako ay dumaan sa mga pagsubok at may hirap na sitwasyon, sumusuko agad ako. Well, pwede mo namang gawin. Choice mo yan eh. Kaya lang pag sinukuan mo, hindi ka nagkakaroon ng victories and yung tinatawag nating overcoming experiences. Ang growth ay ganito. When I'm frustrated, I persevere. So kahit dumadaan ka sa mga hamon ng buhay, minsan nahihirapan ka, nagsusumikap, nagtsatsaga ka. Yan, napakahalaga niyan. Ang isa pa,
If you succeed, I'm inspired. No? So yan, wala namang masama doon. Actually, it's a good thing that when other people are succeeding, you're happy. You celebrate. Yun, hindi yun minamasama. Pero bakit fixed? Hindi pwedeng buong buhay mo ay cheerleader ka lang ng iba. At ikaw lang ay taga-encourage ng iba. That's a good thing to do. But you cannot limit yourself na hanggang doon ka lang. Ito daw ang mahalaga. If you succeed, I am challenged to succeed as well. Parang, of course, in the negative to, you feel threatened. Hindi dahil naiinggit ka o kaya ay sumasama ang iyong loob dahil parang wala na nangyari sa buhay mo, kundi napapaisip ka, kung siya'y nagtagumpay, kailangan magtagumpay din ako. Kung siya'y humaharap sa hamon, dapat ako rin. Kung siya'y gumagalaw, dapat ako rin. Kung may ginagawa siya, dapat meron din ako. Mahalaga yun, no? May mga times, yun po ang purpose niyan. Kung bakit ine-expose tayo ng Panginoon sa, yun nga, sa victories and successes ng iba. It's not only to be thankful about what they have had, no? Kung ano yung kanilang nakuha, ano yung kanilang naranasan. Pero yun din ay pagpapaisip sa iyo na dapat meron ka ring first-hand testimony and experience about it. So yan kailangan. So remember the mindset shift. It's either you get fixed, doon ka na lang sa isang sitwasyon, di ka na umaalis, or you will grow. Na ikaw ay magmo-move forward, magmo-move upwards, at ikaw ay magkakaroon ng development. So, yun, napakahalagang elemento yan. Now, ang sabi ho ng isang quotation, fear has two meanings. Ginamitan niya ng acronym yung FEAR. So, ano yung una? Ito yung negative. Forget everything and run. Kalimutan mo na ang lahat. Tumakas ka na lang. So, takas ng takas yan. There's a feeling of being defeated all the time. Or, you can use the same acronym. FEAR. Ano naman daw yun? Face everything and rise. No? Harapin mo ang mga bagay na ito at makita mo ang iyong kapabilidad para lumago o kaya ay umangat. Di ba? Napakaganda. So, remember, this is your choice. Hindi iba pipili niyan para sa'yo. You have to make that decision for yourself. Alin doon sa dalawang yan ang gugustuhin mo. Di ba? Forget everything and run. Give up. Or face everything and rise. Di ba? Take on the challenge and see growth. So, yan yung life shifting. So, ito maganda. Philippians chapter 2 verse 13. Ako natutuwa sa Philippians kasi maraming mga bagay na nireveal si Paul. Ito, sisimplihan lang natin yung paliwanag. Parang ang point niya ay ito. No? Kapag ikaw ay nag-aspire for change in your life, yung growth in the faith, and syempre, kasama na rin yung iba't ibang aspeto ng buhay natin dyan to develop. Hindi ka naman nag-iisa. The Lord is there to help you. Lalo na kung ito ay in relation to His purpose, to His plan. Kaya napakagandang it basically encourages us na hindi tayo nag-iisa. Ang aking personal picture niyan o na image sa aking isip ay yung swing. Anong swing, pastor? Di ba pag nagsiswing ka nung bata ka, may mga times ang ginagawa mo, ikaw lang pumapadyak para yung duyan gumalaw. Nakakarating ka rin somewhere. Ibig sabihin, tumataas din yung swing, nagmo-move din. Pero may mga times kung gusto mo talagang medyo optimize yung galaw ng swing, nagpapatulak ka. Ang Panginoon ganun din. He would like to assist us and He is guaranteeing yung kanyang presence na tayo ay kanyang i-boost, i-challenge, i-guide to move forward. Ito sabi, Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act on behalf of His good purpose. So ang Panginoon ang siyang gumagawa para, di ba, iyong naisin at kumilos ka na gumalaw ayon sa kanyang mabuting alituntunin at layunin. So, yun po, no? The Lord is there. Hindi ka nag-iisa sa iyong aspiration for change and development. So, life shift, no? Yan po muna ang first part natin. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda